Good day mga ka-farmlat, another day, another farmlat na naman tayo for today kung saan maglo-locate tayo dito sa Lopez Quezon na isang property na may sukat na 2.4 hectares. Ayan, so bago tayo pumasok kay property, pakita ko muna sa inyo yung ongoing barangay road. Ayan po, bagong-bago po yung ating kalsada. Medyo naputol na po yung ating road kasi dito sa kinatatayuan ko, hindi na po inaabot ng kalsada pero tuloy-tuloy po yung pagpapagawa na yan. So hanggang dito po yan, binubutas na. Pwede naman po makapasok yung car natin pero hindi na namin pinasok. Maglalakad na lang kami. So tara, papasok tayo kay property. Habang naglalakad tayo, as always, paki-like, paki-share and subscribe sa ating YouTube channel. And then paki-pindot yung ating notification bell para lagi po tayong updated sa mga properties na ibablog natin. Ang ganda itong road na to, ang lapad. Konti lang yung lalakarin natin kasi andito na yung property. Yan, kung makikita niyo yung aking mga kasama, ayan na siya. So magkakaroon lang tayo ng mga nasa 10 meters na right of way para makapasok tayo kay property. So meron tayong right of way, ano po, hindi tayo magiging dikit kay road. Lakad! Yan, so hanggang doon na yan ginagawang kalsada na yan. Pero dito na tayo papasok. Nandito na po si property. Kagandahan nito, nasa 400 meters lang po tayo para makalabas po tayo ng pinaka-national road. Tapos, pag nasemento pa, ay, ang ganda. 400 meters. Nandun tayo sa may pinaka-national road. So, meron na tayong masasakyan mga tricycle, jeep, patungo dun po sa pinaka-town proper. So, ayan, nakapasok na tayo kay property. Pero bago tayo pumasok dun sa may pinaka magandang view kung saan nandun yung mga niyog, explain ko muna po sa inyo about dito sa may pinaka right of way natin. So, dito po tayo magkakat ng right of way. Ayan, which is nasa 10 meters po tayo. Ayan po yung pinaka road. Ano po. And then, napansin ko may bakod na. So, ito po yung pinaka-boundary natin to another property. Nagpabakod na po yung kabilang property. And then, nagpasukat at napagkasunduan po nila na lahat po sila ay dito po kukuha ng right of way. So, itong property na to, ayan, dito rin po sila dadaan. So, tayo rin po, dito rin po dadaan. And then, nandito po yung ating bibisitahin na 2.8 hectares. So, tara, pasok na tayo. So, dito na mag-start yung ating property. Medyo masukal dito sa may pinakaunahan. Ito daw ay maraming puno ng niyog. So tingnan natin kung ilan yung laman niya. Ayan, so this is it. Nandito tayo sa may pinaka-niyugan ni property kung saan, ayan, napaka-healthy ng mga niyog natin. And then, kagandahan nito, medyo mababata po yung mga niyog natin. So, matagal-tagal pa natin pakikinabangan. And then, sa part na yun, napansin ko, ang dami niyang daranghita. Mamaya, lalapitan natin yan. So, si property po ay may bakod na, this side, ayan. Papaganon po siya, didiretso po siya doon and then lilihis po siya papunta doon. Ano po? So yung kabilang part na yon ay hindi na po natin sakop. And then dito sa may pinakaharap ni property, ayan, pagpasok mo, dito ka magmumula, bakod na rin siya. So kailangan nating humakbang para makapasok tayo kay property. Medyo mababa na lang yung ano niya, bakod niya. Parang bumagsak na. So dito sa area na to, parang ang explain po sa amin nung nag-guide sa amin ay 4 ang pagkakahati rito. So meron dito sa part na to, and then dito yung pangalawa, itong 2.8, and then meron dito sa may pinakaunahan. Ayan po. And then nasa may pinakadulo yung pang-4 na part. So parang nasa crossing tayo. Yung pinaka-property natin is nasa crossing.
nandito tayo sa may pinaka bungad pa rin ni property. So tayo po ay merong nakapaloob ng halos nasa 500 kapuno ng niyog. Yan po for sure may return income tayo. Mamaya tatanungin natin dun sa guide natin kung ilan yung nilulukad nila dito. Sumisigaw yung kasama ko. So meron tayong nakapaloob din dito na 200 na puno ng saging. Nagbibilang na sila. Yung property po natin, ang pinakatayo ng lupa niya is medyo pa slope type pero napaka-gradual naman. So marirecommend ko pa rin naman to dun sa mga medyo may edad nating mga buyers. Okay pa rin naman siya, hindi naman siya ganun kahirap babain and then akyatin. Kagandahan lang kasi nito, nasa bayan pa rin tayo ng Lopez. So mas marami nag-aabil ng mga buyers natin pagka Lopez yung property na ina-upload natin. Daming niyog. Ayan, nalito tayo sa may part ng marami namang puno ng saging. Pero balikan ko muna po yung pinanggalingan natin. So, doon tayo galing sa medyo mataas na part na yun. Pero hindi naman po masyadong mataas ha. Ayan. And then, nandun yung bakod. And then, bababa siya. Ayan, pababa. Yung ating bakod. And then, nandun siya sa may pinakadulo pa. So, sakop ni property yan. Hanggang dun. Sa mga niyugan na yun, sakop pa rin yun. Meron tayong 15 or 15 pieces na tanim na dalandan. And then meron tayong 2 puno ng mangga. Ayun yung mga nakapaloob kay property na nakikita natin as of now. Pero hindi pa tayo nakakarating dun sa part na yun. Pero tingnan pa rin natin kung ano yung mga nakapaloob dun. Ayan, parang masarap puntahan yung punong-puno ng niyog na yun, kaya pupuntahan natin. And then bukod dun sa mga nakatanim natin dito na 500 kapuno ng niyog na namumunga na, meron din tayong mga bagong tanim na niyog. Ayan, medyo maliliit pa. So, madadagdagan pa yung bilang ng niyog natin dito. Medyo masukal lang yung ibang part pero meron tayong nakikitang puno ng santol doon. Ayan, puno ng santol. Ayan, ang ganda rito sa part na to. So ulitin ko lang po, 7 kilometers away from town proper po tayo ng Lopez. Nandun na po yung ating mga fast food and then yung munisipyo, mga school. So 7 kilometers lang yan. And then yung 7 kilometers na yun, may accessible naman po tayo ng sasakyan. Ano po? So pwede tayo mag-tricycle or jeep. Paglabas natin dun sa 400 meters na ating barangay road, may masasakyan naman po agad tayo. Kagandahan nito soon. Yung 400 meters natin na yun, lahat yun cemented road na. So lahat in total ay cemented road yung dadaanan na natin. Punta tayo dito sa may part na mga dalandan. Maraming ang lamok. Parang nililinis tong part na to. Medyo malinis. Daming dalandan dito, no? Lakad tayo.
At dahil hindi mahirap ikutin si property, ayan, halos nakarating na ako sa may pinaka left side ni property kung saan medyo dulo-dulo na po tayo. Naiwan na yung mga kasama ko dun sa may pinakaunahan. So gusto-gusto ko talaga makarating dito sa part na to kasi nandito yung pinaka karamihan ng niyog. So ito na yung part na yun. Marami din tayong puno ng anahaw, buli. And then may mga mangga pa rin dito sa part na to. At kung mapapansin nyo po yung parang kubo na yun, ayan. So yung may hollow blocks na body, ayan po ay dating old house po nung nakatira dito. So unang bumagsak yung pinaka bubong niya, pero yung kalahati ng katawan ng bahay dahil cemented po siya or hollow blocks, ayan, pwede pa rin po nating retokehin yan para maging tirahan po natin kung sakali. Sementado naman po or hollow blocks naman po kasi yung pinaka katawan niya. So, okay pa rin siyang tiran. Lagyan na lang ulit ng bubong. Ganda. Dito sa part na to, yan, flat na siya. Ayan. At kung sakali magustuhan natin si property at kung tayo manggagaling from Manila, yung usually travel po natin is around nasa 7 hours kung tayo po ay mamamasahe. Pero kung tayo po ay merong sariling sasakyan, nasa 5 to 6 hours lang naman po yung magiging travel time natin. And then sorry po kanina dun sa naunang part ng vlog ko, nasabi ko po kasi na 2.8 hectares to, pero mali po pala ako. So ito po ay 2.4 hectares, and then ito po ay TCT title, and then buhay po si owner. Kanina po, sabi po niya, lahat po ay sasagutin niya maliban lang po doon sa transfer ng ating title. Ito naman po ay bagong sukat, so hindi na natin kailangang ipasukat pa. So ayan, nandito tayo sa may pinakalikod ni property kung saan medyo nagulat ako dahil nandito pala yung pinakakalakihan ng pinaka-flat area niya. So medyo nasa likod ang bahagi na po ng ating farm lot yun. Ano po? So kanina po, dun sa may pinakabungad from right of way, yun nga po medyo slope type tayo pero napaka-gradual naman. So hindi tayo magwo-worry. Napaka-smooth po ng pagka-gradual niya dun sa may pinakaunahan ni property. Pero kagandahan nito, nakakagulat. Gaya ng nasabi ko, hindi ko akalain na merong malaking part si property na talagang flat area. So kanina na-rate ko siya ng 100% o 90% na gradual slope. Pero ngayon, dahil nakita ko yung pinaka kalakihan ni property, yung pinakamalaking part niya dito sa may likuran, kasi dito po bumuka yung pinakasukat niya. Ayan, i-rate na po natin si property sa pangkabuuan na. So siguro po pwede natin itong i-rate ng halos nasa 60% flat, and then nasa 40% lang yung gradual slope natin. So mas malaki talaga yung part ng flat area natin kasi dito nga po bumuka yung pinakasukat ni property. So dito natin makikita yung kalakihan niya. Kaya nakakagulat na merong ganitong kalaki na part si property na flat. Ganda. Kagandahan itong mga ganitong tayo ng lupa ay hindi po tayo masyadong naiistakan ng tubig. So kahit nag-uulan, ayan, hindi tayo masyadong nalubog sa putik habang nag-iikot tayo. Dito sa may part na to, dito maganda magtayo ng bahay. Kasi kung matatanaw po natin to, nakita ko sa inyo. So may matatanaw tayo dyang ano, parang dagat. Marlon, dagat ba to? Dagat? Kaya nga dagat ng Lalaguna. Marshland. So may dagat tayo overlooking dito. Ayan. So may overlooking tayo dito, tanaw dagat. Kaya dito mas magandang magtayo ng kubo or bahay. Ayan, dito sa part na to talagang maganda. Kasi maganda nung overlooking. Ayan. So napakaganda
tayo ng bahay or kubo dito sa may part na to. Napaka-healthy pa ng mga niyog natin. Ang daming bunga. Ganyan karami po yung bunga ng isang puno ng niyog. So isang magandang property na naman yung na-visit natin for today. Kung sakali magustuhan nyo si 2.4 hectares, pwede nyo na po kami i-message sa aming WhatsApp and Viber na nasa taas ng yung screen. Napakagandang investment, lalo pag may sure return income. Kung meron man po akong hindi nabanggit about this property, meron po kaming description box sa baba. So, paki-click na lang din po yun. So, tara, lalabas na tayo. So by the way, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. Abang-abang po kayo sa mga panibagong vlog namin na i-upload po namin para maka-avail na rin kayo ng mga farm lot. So, dagdag info lang po, ang GFD Realty po ay nag-o-offer na rin po ng mga subdivided lots. So, meron na po kami mga sinasubdivide na lote dito po sa Lopez, Quezon. And then, meron din po kami mga subdivided lots dito po sa may Tagkawayan, Quezon. Kung sakali pong magkagusto po kayo or magustuhan nyo po yung mga small cut lang, 500 square meter hanggang 50 square meter. So, inquire lang din po kayo sa akin para po mai-assist ko po kayo. Ano po? Ayan, so yan po ay payable po natin for 3 years sa mga wala pong budget pero gusto magkaroon ng small at mini farm lot. Ayan, meron po tayo available ng mga small cut. So thank you for watching.